Hello po mga ka-Faith and Family! Makakasama po natin sa ating episode na ito ay isang registered psychometrician at licensed professional teacher. Walang iba po kundi ang kapatid na Jemina Godinez. Hi, hello po Hello sa po! inyo, mga taga-subaybay. Welcome Hello, sa Ate ating Dan. program. Yes, I feel honored. Thank you for inviting me. At excited na ako kung ano ang ating pag-uusap. Sa modern day age na to, maraming pinaggagamitan yung social media. Of course, pwede mong makausap yung mga mahal mo sa buhay. Pero, ginagamit na rin siya para mag-vent out. It's Mhm. because people use this as an outlet. Okay? Kasi marami sa mga tao ay may iba't ibang pamamaraan ang vent out nila. It could be in different ways. Pero using social media, it's easily accessible. So I think isa yun sa pangunahing tinitignan ng mga tao na napakadali, with just one click of a button, pwede na nilang malabas ang kanilang saloobin. Ang paggamit naman ng social media para sa kalaman ng lahat, hindi naman to tuluyan talagang masama. Okay? So this is not something that is going to make you like a bad person. Kunyari, 'di ba? Pag gumagamit ka ng social media, like I said, kasi pwede naman tong gawin or pwede tong paggamitan para sa kabutihan. Okay? Now, using it to vent out, like I said, sa mga tao kasi iba't iba ang outlets nga niyan. When you say Yes. outlet, means of letting your feelings be heard. Okay? When people use social media to vent out, one aspect that we can look into is that this person does not have an actual person or tinatawag na confidant nila para mapagkwentuhan, perhaps. So, kumbaga, pag magpo-post ka sa social media ng about your day, 'di ba? Kahit i-post mo lang kung anong lunch mo for this day, and then you will see that people will respond to it. Psychologically speaking, there's this feeling of validation. You're heard, you're seen. And again, social media is very accessible. So a lot of people would choose this option for themselves as well. Alam mo, nasagot mo na yung susunod kong tanong. Ayun. Yes, Yes. thank you very much, Ate Jem. Pero, another question, may bentaha ba yung paggamit ng social media para mag-vent out? And maliban dun sa bentaha, meron bang masama ring epekto ito? Okay. So, pagkakaroon ng masamang I think it's also nice that we are giving light to that aspect as well. Kanina, binanggit ko, pag gumagamit ka ng social media, hindi naman to talagang masamang gawain. Ngunit nagiging masama ito. First and foremost, we need to think everything in moderation. Right? So, pag tinatak natin sa ating isipan na pag gumagamit ka at meron kang access sa social media, wag po nating itong iti-take advantage to the point na intentionally or perhaps even unintentionally magdudulot ka na ng hindi mabuting bagay man o gawain. For example, in social media, it's very common about cyberbullying. Okay, it's a common occurrence. When people take advantage of their access with social media, people can hide in their identity under the lang. disguise of just expressing themselves. But then, they forget. Marami po tayong gumagamit ng social Yes. media. Hindi man natin tuloy yung intensyon na may target people tayo na, ay hindi, gusto ko makapanakit. Hindi man yun ang nasa isipan mo, pero hindi mo hawak din kung paano nila i-interpret kung ano yung sinasabi, or once you hit that send button, hindi na natin kontrolado kung Yes. paano, ano mararamdaman nila. So, ayun ang kailangan nating maisip. Papaano ba, or kung meron kang advice na maibibigay lalo na sa mga kabataan ngayon, kung paano ba dapat gamitin ang social media? Lalo na halimbawa sa paglabas ng kanilang mga emotions, Yeah. paano? Okay, so having that kind of outlet, right, and using social media, that's a good thing. It's nice to know that they have this option, at least, kung pinag-aaralan pa lang din nila, paano ba ako magkaroon ng outlet in terms of actually talking to another person. Okay? But one thing we need to think about first
I think ano na 'to, old saying na pagdating sa modern, digital era natin, think before you click. Okay? That is a very crucial point. It's because kahit ba sa isipan natin, I'm expressing my feelings, okay? You need to consider that this digital space that we are all using, hindi lang ikaw yung nandun. Okay? So again, hindi mo malalaman kung saan aabot yung mga words mo eh. Okay? So if this ends up, for example, hurting other people nga, that might result to not really good things. So let's always think before we click. And another thing, perhaps let's start exploring other means of venting as well. May best friend ka, okay? Your Yes. family, your parents. These are really good, reliable people na kung sa tingin mo ay makakapag-express ka ng mga, expressing your entire self, then that's a good thing as well. Now, siguro ang nagiging balakid lang para sa mga taong ito ay ang pag-iisip, will it work? Katiwa-tiwala ba itong mga other Totoo din outlets naman. na to? Yeah, kasi isipin natin, ako, pag nag-express ako dito, worth it ba? Minsan may ganun tayong thoughts. So, I think that would also go back din sa pansarili natin. Tayo mismo nakakaalam who will be the trusted confidants, as I said, that someone that you can just, minsan, isang tawag mo lang, okay? O kaya PM, kasi we're talking about social media, personal message. Then, kahit hello pa lang, itong taon to, alam na niya na vent is incoming, okay? Mga ganon. Walang, napakalaking bagay nun na makahanap ka rin ng other aspects. And it's ano yan, we have to be optimistic about it. Meron at meron yan. So it's nice to know that we also have options. And you have all the freedom to explore that and discover that for yourself. Naranasan mo na ba, Ate Jem, na mag-vent out ng nararamdaman mo sa social media? Ayan, okay. So, personally speaking, Ate Dan, no, hindi ako sanay siguro or hindi yun yung nabuo sa aking outlet when it comes to venting. So actually, alam to ng mga close ones, kahit family ko and my friends na medyo yung presensya ko sa social media, kumbaga as they say, once in a blue moon lang din. Okay? Kasi bihira lang din ako Yes. makapag-post, okay? Ngunit pag nagpo-post naman ako, it's more on pictures with loved ones and close ones. But the venting aspect, I reserve and save that for my good friends and family. So ako, I guess it's kanya-kanyang personal takes na lang din yan. Personally speaking, I like conversations in person. So, mas dun mas effective sa akin ang venting. Alam mo, Ate Jem, parang napaisip ako, hindi ba siya sa edad ng tao, yung venting out sa social media? Kasi halimbawa sa atin, nasanay tayo na meron tayong pinagsasabihan na etong social media, eto lang yung ang ipopost lang natin dito or ipapakita natin sa mga tao is yung mga positibong bagay. It's true. Pero yung mga venting out, kung Yeah. ano man yan, dito natin sasabihin sa mga friends natin. Pero, yung mga kabataan ngayon, at hindi naman natin sinasabi na na maling-mali sila dito Yes. or kasalanan nila to. Pero baka dahil hindi lang nila napaghihiwalay kung ano yung dapat i-post dito sa hindi. That's true. Parang sinasabi mo, Ate Dan, no? Yung filtering. Which ones to post and which ones to just save perhaps for yourself or yung mga pinagkakatiwalaan mga tao. And that's true, Ate. Ang tanong mo kanina is, sa edad ba ito? May factor yon. Tayo, sa edad natin, siguro, lumaki tayo na pausbong pa lang yung digital age. Totoo. Okay? Lumaki tayo ng siguro bilang pa lang sa kamay yung mga social media platforms sa tinatawag. Ngayon, sa modern day, as in this decade, kumbaga, napakarami na, I think every other day nga ata, may panibagong platform na ginagamit ang mga kabataan. Ngunit, gaya din ng sinabi mo, walang masama yon. Ngunit, doon tayo titingin sa generational gap, perhaps. That is very much a factor. Okay? Kung bakit ang mga kabataan ngayon, the younger generation,
kinagisnan nila na nasa peak na ng technological advances ang mga bagay-bagay sa paligid. Everyone is using a cellphone, may gadget na, easily accessible. Okay? I think yung generation natin, medyo naabutan pa natin yung when you want to communicate from someone far away, susulat. Yung mga ganyang Yes. postal, Oo. 'diba? Mm-mm. Messages and everything. So, nowadays, hindi na ganun yung kinagisnan ng napakaraming bata. Makakatulong ba ang social media, ang pag-vent sa social media sa mga ganitong pagkakataon? You know, there are stories or experiences, no, from other people. Dun sila nakakahanap ng actual person. They have not met them di pa nila nami-meet yung taong ito. They just met through social media, kung ano mang Oo. platform yan. And then there will be a blooming friendship. As they say, dun nagsisimula. And the next thing you know, parang sa another chapter or next chapter na yung in person na sila. In person na nila magagawa yung venting. But sometimes it does start on social media. One more thing, Ate Jem. May thin line kung venting out na siya or gusto mo lang i-share yung mga problems mo and Yeah. humingi ng advices sa mga tao. So, paano mo mawa-weigh in yun kung ano dun yung nagve-vent out ka na pala, Yeah. masyado ka na pala sa social media? Knowing within yourself, ikaw rin nakakaalam yan minsan. Ikaw lang nakakaalam yan kadalasan. When you sit back muna, bago mo isend yung ipopost mo, deep within you, you'll be able to reflect, is this actually just releasing something na perhaps naipon sa kalooban mo? Or you are just really looking for someone to talk to. Na pag hinit mo ng send na yan, at let's say, may nag-respond na person or friend, I think that's a nice moment that you can consider. Okay? Pero may mga bagay na, may mga ganitong experience din naman bago na-type na nila yung Yes. event nila. Kaso minsan, parang, as they say, nagigising sila. Wait, wag muna. Hindi ko muna ipopost. Or kaya naman may isip mo, hindi, sabihin ko muna to sa friend ko. Diba? Mas at least may conversation pa na mangyayari. Hindi one-sided na ipinost ko lang. Kasi minsan may tinatawag tayong unsolicited advice. Yes. Unsolicited comments. Right? Na nag-vent ka lang, you're not trying to receive anything. Gusto mo lang i-release nga, as you say. Okay? As an outlet. Ngunit ayan kung ano-ano nang dumadating. Okay? Sometimes you just have to lay it out there. So, Ate Jem, anong mapapayo mo sa mga ka-faith and family natin, and especially dun sa mga kabataan na gusto lang namang, kumbaga, i-release yung stress nila? Okay, so para po sa ating ka-faith and family, no, like we have already talked about kami ni Ate Dan, we should remember that venting out on social media, not entirely bad, pero lagi tayong merong iba pang outlets that we can consider when it comes to venting. Huwag nating kakalimutan na may mga taong talagang nagke-care for para sa atin, okay? Ang ating pamilya, ang mga close friends natin, okay? Kahit wala ka pang tinataguri ang best friend, but just know that there are people ready to listen to you. Okay? Ang ganda nun. Thank you so much, Ate Jem! Thank you, Ate Dan. Ayun, kapatid na Jun, marahil ay napanood ng ating mga taga-subaybay. Very interesting yung tinalakay ni kapatid na Danica at ng kapatid na Jem. Opo, at napapanahon din po. Sa panahon po ngayon, katulad ng alam na rin po naman nating lahat, ay napakataas po ng social media usage sa ating bansa. At may mga pagkakataon nga po, ginagamit po ang social media para po mag-vent out ng kanilang nararamdaman, para magpahayag ng kanila pong mga damdamin. Ano po ba ang aral ng banal na kasulatan o ng Biblia? Patungkol po sa pagbibitiw natin ng mga salita. Yan man ay personal po na pag-uusap o kaya ay pagpo-post sa online. Ganito po ang itinuturo ng Apostol Pablo na ating mababasa mula po sa Efeso 4, ang talata po ay 29. Pakinggan po natin ang sinasabi sa atin ng Biblia. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. Aral po ng banal na kasulatan
na hindi tayo dapat gumamit ng masasamang pananalita. At kung tayo po ay magsasalita, sikapin po natin na ang sasabihin po natin ay para po sa ikabubuti, hindi lang po natin, kundi ng lahat. At yung sasabihin po natin, angkop din po sa pagkakataon para po pakinabangan ng mga makakarinig. Sabagat pipiliin yung salita. Opo. At hindi lang po yung salita ang pipiliin, Yes. pati po yung media o medium kung saan niya ipahahayag yung kanyang damdamin. Manawagan lang tayo sa ating Apo. mga taga-subaybay. Sa lahat po ng sumusubaybay sa palatuntunang ito, aral po ng banal na kasulatan na maging maingat tayo po sa pagbibitiw ng mga salita, saan man po natin ito gagawin. At kung patungkol man kanino yung atin pong sasabihin. Dapat po pakikinabangan ng lahat ng mga makikinig. Ngayon kapatid na John, pagka po ang pag-uusapan, yan pong venting out, may ilang mga argumento po kasi. Opo. Halimbawa po, ang sinasabi po ng iba, yung venting naman daw harmless. Lalo na bata pa man daw sila. At sila ay, kumbaga tawagin carefree pa. Opo, yan po ang iniisip ngayon ng maraming mga kabataan. Yes. Opo. Kung tawagin nga po sila, mga digital natives. Yung ipinanganak na nariyan na ang teknolohiya, di ba? Opo. Na wala namang masama dito sa ginagawa Totoo yun. namin ito. Kaya lang po, dapat pong maunawaan, mga kapatid, meron pong digital footprint Yes. na naiiwan po sa internet. At alam na alam po ito, lalo na ng mga kabataan, na ang internet po, matatandain po yan. Maganda memorya Hindi niyan. malilimutin yan. Hindi po malilimutin yan. At ngayon, harmless. Paano po kung dumating ang pagkakataon, dumating ang panahon na halimbawa ay meron ng karir na iniingatan ka, meron ka ng pamilya na pinoprotektahan, saka ngayon lalabas yung mga resibo, yung digital footprints ng iyong mga nakaraan. Hindi mo na kayang bawiin. Hindi na po mababawi. Hindi na mabubura pa. Opo. Kaya paalala sa mga kabataan po na sumusubaybay ngayon, pakitandaan po ninyong mabuti yung sinabi po ng kapatid na John. Ano po? Yung desisyon po ninyo ngayon, ano man yung sasabihin po ninyo o ilalathala po ninyo online, yan po ay maaaring makaapekto sa inyong kinabukasan at sa inyong buhay panghabang panahon. Merong ganitong iniisip pa yung iba, kapatid na John. Lahat naman daw gumagawa niyang venting At Opo. ang sinasabi pa ng iba, yung kanilang ginawa kung tawagin clapback. Opo. Hindi sila yung nauna. Opo. Parang sumagot lang sila doon sa ibinato sa kanila sa internet o sa online. Ano ba ang dapat na maintindihan ng mga sumusubay sa atin tukol dyan? Alam po ninyo, mga kabataan po, lalo na sa mahilig gumamit ng social media, sa inyo pong pagbe-vent out ng inyong damdamin, yun pong tinatawag na rant culture. Yun pong pagpo-post ng mahahabang mga posts na nagbe-vent out ng damdamin. Hindi naman po kaagad nagsisimula yan sa ganun ng uring post. Nagsisimula po yan sa clapback. Oo. Nagsisimula dun sa pakonti-konti. Oo, May tinatawag nga po ng mga low-key Oo. na venting. Venting. Yung mga subtle, yung mga hindi ganong halata, Halata. na may Parang pinatatamaan parinig, ka. patama. Opo, parang Oo. parinig, patama. Doon po nagsisimula. Pero dumarating po yung pagkakataon, nagiging high key na. Ibig pong sabihin, derechahan na. Kasi engaged na sila Opo, pare-pareho. engaged na sila pare-pareho sa Nasasaktan social na sila media. pare-pareho. Kaya talagang lumalalim Opo, ng lumalalim. high key na po. At ang nangyayari po, may mga pagkakataon pa na nagkakaroon po nung tinatawag na viral venting. Venting. Na yung kanilang i-vent out, yung kanilang rant na inilagay sa social media. Sinalihan na ng maraming Sinalihan na tao. ng marami at nakaapekto na po dun sa mga kinauukulan. So yung personal nilang pag-uusap dapat sana, Na kanila lang sana. na kanila lang dalawa, ayun, Apo. na-involve na yung publiko. Kaya lalo na pong naging komplikado, lalo nang naging magulo. Hindi po nakatulong kung gayon. Yun. Yung ginawa nilang pag-vent out, yung pagrarant na ginawa po nila sa pamamagitan po ng social media. Ibalik natin doon sa binasa yung talata. Opo. Hindi nakabuti, Opo. hindi nakatulong, hindi pinakinabangan. Hindi po pinakinabangan sapagkat hindi po naging angkop Nakapinsala pa. Opo, sa kanilang mga pagsasama. Meron namang ganitong argumento yung iba. Yan daw po ay freedom of expression. Kaya po, emotional dumping po yung ginagawa nila. Pagka sila nagbe-vent online. Opo, alam po ninyo, hindi naman natin sinasabi, kapatid na Reyno, na masama ang venting out per se. Per se. Opo, hindi naman po natin sinasabing ganon.
Kaya lang po, kung ang gagawing katwiran, kaya nag-emotional dumping sa pamamagitan po ng social media, ay dahil naman sila ay merong freedom of expression, alam po ninyo, lahat ng freedom ay may kaakibat pong responsibilidad. Oo. Pakitandaan po nating mabuti yun, ho, na ang freedom, true freedom comes with responsibility. May responsibilidad na kaagapay po ang kalayaan. At ang kalayaan po natin natatapos kung saan nagsisimula ang karapatan po ng iba. Our freedom ends where the rights of others begin. Lagi po nating tatandaan yon. Hindi po pwedeng malaya tayo, pwede na nating gawin kung ano man po yung gusto natin. May limitasyon at may hangganan po yun. Kapatid na Jun, anong ibinibigay sa atin na gabay ng Biblia? Para wag tayong makapagbitaw ng mga salitang makakapanakit ng damdamin ng iba. Ganito po ang itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan sa Kawikaan 4, ang talata po ay 23. Sa ibabaw ng lahat, bantayan mo ang iyong mga damdamin, sapagkat nakaka-impluwensya ito sa lahat ng bagay sa iyong buhay. Alam po ninyo, totoong-totoo ang sinasabi pong ito ng Biblia. Ang ibang mga tao po ay nakapagbibitaw ng masasakit na mga salita, nabibigla sa pagpapahayag ng kanilang mga iniisip, sapagkat mataas ang kanilang emosyon. Sila po ay emotional nung mga pagkakataon pong yun. Kaya nga, ang aral po ng Biblia ay dapat pong bantayan natin ang atin pong damdamin. Ang emotions po ay very powerful po sa tao. Kaya ayon din po sa pagtuturo ng Biblia, nakaka-impluwensya ito sa lahat ng bagay sa buhay po ng tao. At ang isang dapat na laging isaalang-alang po nating lahat, mga mahal naming taga-subaybay, iwasan po natin na magdesisyon tayo kapag mataas po ang emosyon natin. Opo, halimbawa ay magdedesisyon habang nagagalit. Galit. Di po ba? O kaya ay yung masayang-masaya. Di ba? Iba Opo, rin yun eh. Iba rin po yun, Oo, yung yung elated, Elated ka. Tapos saka magdedesisyon. O kaya nalulungkot ka. Opo, Siyempre, o kaya iba naman rin yung... in love ka. Ayun eh. Oo. O kaya broken-hearted lalo. Lalo na. Opo. Kaya dapat po, binabantayan natin ang atin pong damdamin. Sapagkat ang atin pong damdamin ay makaaapekto po sa ating judgment, sa logical thinking po ng isang tao. Kaya nga, hindi po makabubuti kung gagawa ng post online habang emotional ang isa pong tao. Kasi nga po, sa halip na maging logical siya, sa halip na maging objective siya, kung mataas ang kanyang emotion level, nagiging subjective. At ang nangyayari po, nabibigla siya sa pagpo-post ng mga bagay-bagay. Ang puntahan natin, kapatid na Jun, paano natin mababantayan yung damdamin po natin upang hindi tayo mahulog sa pagkabigla o kaya ay sa paggawa ng mga bagay na pagsisisihan natin later on. Ganito po ang itinuturo ng Apostol Pablo sa Efeso 5, ang talata po ay 15 hanggang 17. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ng kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Para po mabantayan natin ang ating damdamin, itinuturo po ng mga banal na kasulatan na dapat tayong maging maingat kung paano po tayo namumuhay. At gaya po ng tinatalakay nga natin kanina, ang social media po, bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Kaya kasama po ang paggamit ng social media sa dapat po nating binabantayan sa atin pong sarili. Kaya nga, sa loob po ng Iglesia ni Cristo, hindi po nagsasawa at napakaaga po ng pamamahala sa loob ng Iglesia sa pagtuturo po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalo na po sa mga kabataan, na dapat pong ingatan ang paggamit po ng social media. Ang matalino pong gumagamit ng social media, mga mahal naming taga-subaybay, hindi po umaasa sa social media para i-validate
Oo, Yung sarili niya at yung kanyang nararamdaman Nararamdaman. o pinagdadaanan niya. Pagka po ang validation ng ating damdamin, ang validation ng ating sinasabi, ng ating pananaw, iniaasa lang natin sa social media, napakalaki pong panganib po nun Oo. Mga giliw po naming taga-subaybay. Sapagkat hindi naman po natin kilala lahat yung mga taong yon. Kanino man. Kanino tayo dapat magsabi o magbukas ng ating nararamdaman para makatulong sa atin. Ganito po ang itinuturo sa atin ng Biblia na atin pong mababasa sa unang Pedro 5, ang talata po ay 7. Sabihin ninyo sa Diyos ang tungkol sa lahat ng mga bagay na nakapagbibigay sa inyo ng lungkot o takot o galit. Iukol ninyo sa Kanya ang ginagawa ninyong pag-iisip tungkol sa mga bagay na yon at bayaan ninyong maiwan ang mga yon sa Kanya. Gawin ninyo ito sapagkat mahalaga kayo sa Kanya. Kung meron man pong higit sa lahat na dapat nating pagsabihan ng atin pong damdamin, anuman po ang ating pinagdaraanan, wala pong iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ang pagsasabi po naman ng ating nararamdaman o pinagdadaanan ay sa pamamagitan po ng pananalangin. Pagpapanata o kung tawagin po ay devotional prayer. Ito po ang ipinagpapasalamat namin ng napakarami sa Diyos. Sapagkat dito po kami sinanay ng pamamahala, lagi po silang nagpapaalala sa amin na kung ano man yung aming pinagdadaanan, ano man yung aming nararamdaman, sa Diyos po kami lumapit sa pamamagitan po ng pananalangin. Kaya itinuturo din po ng pamamahala sa mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo na ang mga Iglesia ni Cristo po ay dapat na maging God-focused sa pamumuhay po sa araw-araw. Ang katumbas po, ang Diyos ang dapat na maging sentro ng buhay po natin. Kaya kung anuman ang atin pong mga issues sapagkat sa buhay po na ito, Hindi sa dami, makakaiwas. sa dami ng pinagdaraanan po, sa dami ng mga challenges na kinakaharap po ng mga tao sa iba't ibang aspeto ng kanilang pamumuhay, hindi ho maiiwasan ng stress. Hindi po maiiwasan na magkaroon tayo ng kalungkutan, magkaroon tayo ng iba't ibang mga pakiramdam. Opo. Pero kung sa Diyos po natin ilalagak po ang lahat ng mga bagay na yan, kung tayo po ay mahalaga sa Panginoon Diyos, ipagmamalasakit po niya tayo. Mga mahal naming taga-subaybay, tama po na meron tayong social support mula sa pamilya at mga kaibigan. Tama rin po na merong online support mula sa mga tao o grupo ng mga tao na atin pong pinagkakatiwalaan. Pero higit po sa lahat, ang suporta po na kailangan natin, anuman ang pinagdadaanan natin, wala pong hihigit sa ating Panginoon Diyos. Sana po nakatulong ng malaki ito pong ginawa nating pagtalakay sa inyo pong ginagawang pagsusuri. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo na samahan kami sa isang maikling panalangin. Panginoon po naming Diyos, banal at makapangyarihang ka po sa lahat. Amen. Pinupuri at sinasamba ka po namin. Amen. Papasalamat po kami ng napakarami sa iyong katotohanan na pinahintulutan mong mahayag sa pamamagitan po ng programang ito. Amen. Nawa po, Ama, nakatulong kami sa lahat po ng sumubaybay. Opo. Mabantayan po namin ang aming mga damdamin. Opo. Maging ang pagpapahayag po ng mga ito para ito'y sa ikabubuti at para sa ikapapanuto ng bawat isa sa amin. Amen. Higit kanino man, Ama, sa iyo kami dapat maglabas ng aming mga saloobin. Opo. Pag lumalapit po kami sa iyo kasama ng aming mga taga-subaybay, ng anumang aming nararamdaman at pinagdadaanan, sumasampalataya kaming didinggin mo po kami sapagkat ipinagmamalasakit at minamahal mo po kami. Amen. Dakilan Diyos, pagpalain mo po ang buong iglesia sa pangunguna po ng pamamahala. Alang-alang sa patuloy po naming paglilingkod sa iyo. Amen. Ang lahat po ng ito, magalang naming hinihiling, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.